Okay, so Sunday today, Beam. ang ating light service sa formation ng Dugukan dedicated for the healing of life and nature. At ito ang ating tema ng ating mga activities ng Dugukan, pagtulong ng pag-healing sa buhay at saka sa kalikasan. At sa gawaing ito ay kinakailangan ng mga aral na magpalawak sa ating mga kaalaman tungkol sa paraan kung paano natin gamutin ang ating buhay at pati na rin ating kalikasan. Hindi rin tayo maiba o mahiwalay sa kalikasan. At ang tema din ng ascension ng buhay o pag-akyat ng buhay sa mas mataas ng sukat o dimension ng katotohanan. Kaya mayroon dyan mga anghel sa kalangitan. At makikita sila sa lahat ng mga gumawa ng mga lessons ng Angels Contact and Correction, also known as Art of Life 172 or Stardance Movement Exercises. Tinatawag din yan na Stardance Movement Exercises kasi during the exercises, makita ninyo yung mga bituin at hanggang sa makita ninyo ang pagbukas ng kanilang mga liwanag. At meron namang liwanag ang lahat ng mga bituin. Makikita man natin yan, normal yan sa lahat. Ngunit mayroong point o pondo dyan na magbukas pati liwanag ng yung mga bituin nandyan sa kalangitan. At magaganap yan pag mabuksan din ang liwanag ng kamalayang espiritual ng isang practitioners ng Stardance Movement Exercise or Art of Life 172. At napakalagang lesson yan para sa lahat. Para sa lahat dahil ang lahat ng mga tao ay gusto mang makapasok sa kaharian ng Panginoon. Religious term ang ating ginagamit. Gustong pumasok sa kaharian ng Panginoon o kataas-taasan. Kaya maraming mga tao na serbisyo nag-aalay ng kanilang mga buhay na may pagmamahal upang makapasok sa kaharian ng may kapal. Totoo naman yan na yan ang layunin ng lahat ng mga tao na nandito ngayon sa ating planeta. Dahilan din na ang mga anghel sa langit ay ipinadala ng Omni-Supreme Absolute Master ng langit. Ayan lang, religious term na naman tayo. Ipinadala sila upang mabigyan gabay ang lahat ng mga tao na tumanggap sa banal na patnubay upang magtagumpay din na makapasok talaga sa kanyang kaharian. Ngunit, pag hindi natin ito magawa, hindi natin namalayan, dahilan din na hindi natin ito matutunan dahil hindi tayo naghanap. At dito lang tayo sa ating mga paniniwala. Kaya napakahalaga dito ngayon ang paraan. Kagaya ba ng mga ideya? Lahat na ng mga tao ay mayroon tayong mga ideya, napakaraming mga ideya. Just imagine, itong mga gawa ng ating mga isip o mga utak ay gumagawa ng mga maraming isip. Bawat minuto ay libu-libong mga isip ang magawa ng ating utak. At yan ay mga ideas, napakaraming mga ideas. Hindi mabibilang. Sabihin lang natin na libu-libong mga ideya bawat segundo. Kaya hindi tayo maubusan ng mga ideya. Ngunit, sa paghahanap ng kaligtasan, tagumpay ng buhay na makapasok sa kaharian ng Diyos at matalong yung mga pagsubok sa buhay ngayon, lalo sa madalas na mundo, napakadalas ang mundo natin ginagalawan ngayon. At pag walang banal na patnubay, napakahirap din para sa lahat na magtagumpay na talunin
ang mga pagsubok ng buhay dahil napakabigat, malaki ang puwersa at walang paraan kung paano talunin ang mga pagsubok na yan. Kaya kailangan ang direksyon. Maging sa, ibig sabihin ng napakaraming mga ideas, ngunit hindi yan masasabi natin yan ay yung pinakamatibay na paraan upang talunin ang ating mga kalaban. Unang-una, hindi natin alam kung sino-sino o ano-ano ang ating mga kalaban. Kaya ito ngayon ang tema o paksa ng ating Holistic Art of Digokan na alamin natin kung ano-ano o sino-sino ang ating mga kalaban upang malaman natin kung paano din natin talunin ang mga pagsubok na yan. At una, pag mga idea, lahat ng mga tao maraming mga idea. Ngunit hindi lang tayo sa ating mga idea lahat ay magtagumpay dahil kulang yan. Kulang yan. In fact, sa napakaraming mga idea, magagandang mga idea, maging hadlang pa yan sa ating pagtagumpay dahil napakaraming mga idea. Kaya, ang mundo natin ngayon ay masyadong magulo dahil dito naman lahat ang mga kaalaman. Sa advance ng pag-aaral ng spiritual, kailangan na wala kang kaalaman. Empty your mind. Ibig sabihin na empty your mind, mayroon pa bang kaalaman na matitira dyan? Wala na dahil ini-empty mo o tinanggal mo lahat mong mga kaalaman. Kaya empty the mind. Ang layunin upang pumasok ang mas malakas at mas maliwanag na karunungan na higit pa sa lahat ng kaalaman. Ganyan din ang mangyayari sa ating mga idea, sa katotohanan kung ano yan o kung paano tayo magtagumpay, anong mga paraan at napakaraming mga paraan, kalat-kalat ang mga paraan ngayon. Ngunit, lahat ay masasabi natin na galing sa ating mga idea. Maski sabihin natin na banal na patnubay. Kaya ang pinakamahalaga ngayon, alam natin ang paraan. Ang paraan ngayon, maging sistema sa buhay. Kaya sa ating gagawin ngayon, kailangan tayo ng sistema. Pag wala yung system, kagaya ba sa pagmagamot tayo sa ating mga sakit sa katawan, at ang sakit natin ay hypertension. Anyway, hindi yan sakit ang hypertension. The problem of the hypertension could be low pump of the heart. Masyadong yung mga blood vessels ay hindi flexible, maliit. Sa iba't ibang mga dahilan. Kaya, kung ang lifestyle natin ay hindi natin nagawa, ginamot lang natin sa ating mga idea, ito dahil ito ang nararapat natin gawin. Uminom tayo ng gamot, bumili tayo doon sa pharmacy para gumaling tayo. Ngunit pag ang ating paraan ng pamumuhay ay hindi sapat, hindi angkop sa ating magandang o pangmagandang kalusugan, wala ding mangyayari sa ating mga ginagawa, maski ano pang gamot ng ating bilhin o i-apply sa ating katawan. Ibig sabihin, ang pinakamabisang gamot ay yung ating paraan ng ating pamumuhay. So, sa paraan ng pamumuhay, hindi maiwasan na kailangan natin na matutunan ang ano-ano ang mga dimension ng ating kaluluwa upang alam natin kung aling bahagi ng ating pagkatao ang ating kailangang pag-ingatan o gamutin. Kaya ito ay kailangan ng system, paraan, kung paano natin makamit ang layunin at tayo ay magtagumpay, talunin ng lahat ng mga kalaban. Ang mga kalaban natin ngayon ay hindi natin alam kung ano o sino. Kaya alamin naman natin itong ating mga aral na ibinigay ng banal na guro sa langit. Direct to you. Diretso na sa inyo. Kaya ngayon mayroon kayong star formula for the advanced spiritual study. Kailangan tayo ng sistema. Okay. Pag magbasa tayo ngayon ng mga aklat, okay lang siya. Mag-aklat tayo na yun ng Digokan kasi may banggit dyan ng 7 dimensions of the soul. Sa 4 dimensions of the soul, body, mind, soul, and the spirit, dito pa lang sa 4 na dimension, medyo mahirap na natin gawin kung paano tayo maging malakas, talunin ng mga kalaban, nasa physical na dimension nating kaluluwa, ay medyo mahirap na natin ito mapag-ingatan ang physical na dimension pag wala tayong paraan ng natural healing. Ibig sabihin na natural healing, dahil pag
physical na dimension ng kaluluwa, magkasakit, okay lang. Pag may mga diagnostic result na makuha natin at mabigyan ng angkop na gamot. Ngunit napakaraming mga sanhi na mga sakit na may denial sa examination ng mga laboratory test. Ibig sabihin, walang diagnostic, hindi mapag-aralan ng material ng mga bagay. Kaya, isa din yan sa dahilan na kailangan nating pag-aralan ng ating physical dimension ng kaluluwa, kung ano-anong kanyang mga connectivity. At yan ay sa pangkabuuan ng pamumuhay sa tao ay hindi maiwasan na kailangang alamin yan kung pag gusto tayo talagang pumasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Paano talunin ang kalaban? So you have to know, kailangan nating alamin ang ating mga kalaban. Sino ang ating mga kalaban ngayon? Kaya pag yung kapitbahay natin ang ating kalaban, dahil sinasabi ng ating mga ideya, sinasabi ng ating mga pakiramdam, mas lalo tayong matalo sa ating mga kalaban dahil pag mabugbog pa natin kalaban natin, ngunit tao man ang ating kalaban. Hindi man yung sanhi na kung bakit mayroong mga negative emotion, negative vibration, kung bakit mayroong mga sakit na nagdulot ng matinding pagsubok sa kaluluwa ng tao. So, ang pinakamahalaga ngayon na matutunan natin, itong paraan na may sistema, hindi lang paniniwala. Isa sa dahilan na kung bakit ang Divine Holistic Art ay sinasabi ko na kayo ay mga magtuturo ng buhay, magtuturo ng karunungan, higit sa kaalaman, sa pamagitan ng gawa, hindi lang sa salita. Dahil marami at lahat ng tao, sabihin lang natin lahat ng tao ay marunong at magaling magsalita. Ngunit, hindi lang lahat ng tao ay marunong gumawa. Kaya dito tayo maka-advantage. Pag gawin natin, isasagawa natin ang mga banal na patnubay na ibinigay ng Diyos sa langit. Paano natin gamutin ang ating physical na katawan? Anong sagot? So, Art of Life, 172. Kaya sinasabi yan, Art of Life, sining ng buhay. At maging magtuturo ng sining ng buhay. Hindi lang magtuturo ng buhay. Dahil kasi ito actually, dalawang indication pag magtuturo tayo ng buhay. Anong klaseng buhay? Sa kanan o sa kaliwa? Kaya pag sa kanan tayo, okay, dito ay mabuti ito. Sa pagkaliwa tayo, okay, sabihin natin ito ay masama. Kaya walang tigil na rin ang ating problema dahil sa kakatingin natin kung alin yung mabuti, alin yung masama, sino yung mabuti, sino yung masama, sino yung tama, sino yung mali. Kaya magulong-magulo pa rin ang ating isipan, mga dimension ng kaluluwa. Kaya the holistic art of Tigukan is not asking you where you go, to the right, to the left, wholeness aspect. So ano yung wholeness aspect? Alamin natin, hindi lang 4 dimension ng kaluluwa. Body, mind, soul, and the spirit. Body, mind, soul, spirit. So dagdagan natin ng 3 para buo. Ayan, that is actually equivalent to sa 7th heavens. Kaya pag may magtanong, nakapunta ka na ng langit? Oh, ako nakapunta sa aking panaginip, nakapunta ng ika-7 langit. Ibig sabihin, may 7th heaven. Ngunit, pag expanded na yung dimensions ng yung spiritual na karunungan at kaalaman, you can go to the 1,000 heavens, 7,000 heavens, or even more than that. Countless heavens, napakaraming mga langit at kalangitan at walang katapusan ng bilang sa mga kalangitan, gagaya ng o sindami ng mga bituin sa kalangitan. Yan ang katotohanan. Kaya ang dimension ng ating hinahangad, umakyat tayo sa mas mataas na dimension, pumasok tayo sa kaharian ng Diyos, na yung ating paniniwala at hinahangad ng lahat na makapasa sa mga aral ng buhay upang makapunta sa langit. Ngunit ang langit na yan ay mahirap na yung maabot ng kahit sinumang tao pag punong-puno tayo sa lahat ng mga kaalaman na nakaprogram dito sa physical na mundo. Kung anong dahilan ng bakit hindi ito natin na yan maabot ang langit na yan, dahil
ang kalaman natin dito ngayon ay umiikot sa ating mga paniniwala sa physical na mundo. Kaya may actual practical lesson tayo. Sa pagiging magtuturo ng buhay, kayo ay may actual practical lesson. At kayo din ay mga paaralan na kayo ngayon. Kaya pag magsabi kayo nga College of Mystery, saan ba kayo makahanap ng College of Mystery? So saan kayo nagpunta, doon kayo makahanap ng College of Mystery. So alamin niyo life's mystical point. That is the point. Ang pointers niyan, kahit saan kayo magpunta, doon kayo makahanap ng College of Mystery. Life's mystical point. Ang tanong, pag magpunta tayo ng casino, makahanap pa tayo ng College of Mystery roon? Why not? Kahit saan kayo magpunta, ay makahanap kayo ng College of Mystery. Life's mystical point. Lahat ng mga bagay ay may life's mystical point. Kaya anong gagawin natin sa casino? Magsugal. Ato tayo sa sabungan. Anong gagawin natin sa sabungan? Magsugal. Manood ng sabong. Magpakasaya. Saan yung life's mystical point yan? College of Mystery nga. Ang College of Mystery, lahat ng mga aral ay alam mo. Hindi ka makapagsabi na yan ay masama, yan ay mabuti. Alam mo lang yung katotohanan. Hindi ka makapagsabi na yung sarili na yan ay swerte o yan ay malas. Dahil isabi mo lang kung anong nagaganap. Yan ang limitasyon ng mga salita. Kaya ang mga salita mismo ay nagsasabi na mayroong katotohanan na hindi kayang maipaliwanag ng salita dahil kulang ang kapangyarihan ng salita. Paano man maipaliwanag ang tunay na College of Mystery sa pagitan ng salita o pananalita na hindi man angkop, hindi sapat, hindi maabot ang tunay na kahulugan kung anong ibig sabihin ng life's mystical point o misteryo ng buhay na yan. Yan ang katotohanan. Pagsabihin natin, ito ang katotohanan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagpakilala sa pamagitan ng salita at ang salita at ang Panginoon ay iisa. Ngunit ang tanong, ano ang Panginoon? Kailan ba nagsimula ang kanyang kapangyarihan at bakit siya naging Panginoon? Dahil tayo ay may paniniwala. Ngunit pag pumunta ka doon sa mga kalangitan at makikita din ng mga kaluluwa, hindi alam ng mga kaluluwa, bakit sino man itong taong itong maliwanag na itong tao, nakakatakot mang iliwanag na itong taong ito, sino kayang Panginoon na ito? Kaya, takot na takot ang mga kaluluwa sa iyo dahil malaki ang iyong liwanag. Ngunit pag hindi mo alam na iyong liwanag ay malaki, at kasing laki ng mga bituin sa kalangitan, nagpunta ka doon sa kalangitan, ang langit na maputahan mo doon ay tawag niya ni astral spiritual world. Spiritual pa rin, ngunit ang tawag niyan astral spiritual world. Hindi ang advanced spiritual world. Nag-umpisa pa rin sa astral spiritual world. Ngunit, hindi yung langit na masabi mo na ikaw ay nagtagumpay na at nakapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa bawat dimension ng mga kaluluwa ay may mga kalangitan. May program ba? Kaya ang mga tao ay maghatol ang tao kung ano ang nagaganap at ano ang kapalaran ng isang tao, kalagayan ng isang tao. Ngunit maraming pagkakataon at sa halos lahat ng mga pagkakataon, pag hindi mabuksan ang espiritual na kamalayan, hindi alam ng tao ng lahat na nagaganap sa physical na mundo ay programa lamang ng advanced spiritual world. Kaya pag hindi maintindihan, bakit man magmartir ang isang tao sa programa na alam naman niya programa yung lahat? Pero yung writer o script writer ng program na yan, siya yung mismo na nandyan, gumaganap sa kanyang sariling buhay sa physical na dimension ng mundo. Itong mundong ating ginagalawan ngayon. Physical na dimension ng mundo. So, magkasakit ang physical na katawan. Paano gamutin ang physical na katawan? Pag magkasakit, kailangan ang sistema. Hindi idea. Napakaganda ang idea. Ngunit pag walang vehicle o sistema, hindi magtagumpay. Lahat ng mga hindi magtagumpay dahil walang sistema. Kagaya ngayon ba?
Okay lang by the year 1800, 1900. Pagka 1900s or 19th century BCE, a year ago, 100 years ago, 200 years ago, okay lang yun. Pag ikaw ay magserbisyo ka sa Panginoon at ma-mission ka, punta ka doon sa mga kalukiran upang tumulong sa mga tao, bigyan ka ng Panginoon o banal na guro na mission na mag-organize ka ng mga tao dyan upang i-reform mo sila. Yung i-reform ng mga tao, spiritual value reformation. Yung mga na-reforma na ay hindi na kailangang i-reform. Yung mga may sakit ay kailangang gamutin. Yung mga naligaw ay kailangang turuan sa daan. At yung mga nagkamali, kailangang turuan kung paano itama ang mali. So, yan ang ibig sabihin ng mag-mission, mag-serbisyo kung ano ang liwanag. At ipaalam sa sangkatauhan ang liwanag na yan upang mayroong may mga taong matututo sa mga katotohanan. 200 years ago, 100 years ago, madaling-madali lang. Pwede kang makahanap ng hindi lang 100 tao, 1,000,000 tao. Yan kadali ang pag-organize sa sinaunang panahon, 200 years ago. Pag mayroon kang mystical order formation. Pag mayroon kang mystical order formation. Anong mystical order formation? Ang mystical order formation, mayroon kang authority na ibinigay ng banal na guro sa langit at direct. Yung tinatawag niyo ngayon spiritual division. Pag binigyan ka ng authority, doon ka, maglakad ka sa lugar, saan island ka pumunta o syudad, at i-organize mo yung mga tao. Maniwala ka agad yung mga tao at sumunod sila sa iyong mga itinuturo o ituturo. Dahil ang frequency sa panahon na yan ay angkop sa mga gawaing ganyan. Kaya, madali lang. Pag manggamot ka o magturo ka ng mystical order o mga spiritual na mga aral, yung mga tao madaling maniwala. Ngunit, pagpasok ng millennium, pagkatapos ng Anno Domini, pumasok tayo nito kaya the 21st century. Ngayon, 26th century na ngayon. We are in this information age na lahat ng kailanganin ng tao ay nandyan sa internet. Bakit pa man maghanap sila ng guro na ang guro ay kulang sa information? Kayo ngayon, may hanapin kayo ngayong information. And then, naniniwala masyado kayo sa advanced technology. Na yan, in the volume 1 of Dugukan, Art of Life 172, to the point na ang mga tao ay lubhang maniwala sa advanced na teknolohiya, to the point na they are going to believe that they are co-creator with God and can create what God can do. To the point ba na ang tao masyadong naniwala ngayon sa advanced na teknolohiya na maisip din nila na kung anong ginagawa ng Diyos ay pwede ding magawa nila. At lubhang maniwala ang tao sa mga kaalaman na naging sanhi na iniisip din nila parang Diyos din sila. Kaya pag kayo ay magtanong sa akin ng information, hindi ko yan masagot. Ngunit masagot yan sa internet, sa computer. Dahil lahat ng mga information nandyan ngayon sa general information, AI. Ayan, we are in this point. General information, then advanced, super advanced information. So, ibig sabihin, mas matalino pa yung AI kaysa atin ngayon. Malayo lang tayo. Parang langgam na lang tayong tingnan. Pag ganyan, when it comes to the knowledge or information. Kaya, bakit man tayo maghanap ng mga banal-banal na guro ngayon na may higit pa sa banal dyan, makikita natin kung anong ating itanong. Nandiyan na lahat, informasyon niyan. Ay mga tao, pumunta dyan sa internet, maghanap kung ano yung lihim ng pangalan ng Panginoon. Sino yung mga nakakaalam sa lihim ng pangalan ng Ama ay pinakamapalat at pinakamaswerte. Ay hanapin niya sa internet, mahanap, hindi kayo pumunta ng kuiba. Diyan lang kayo, just type dyan kung ano yung mga keywords dyan at mahanap na ninyo yung pangalan ng Diyos. Kaya paghanap ng Diyos ngayon o Panginoon, nandyan sa internet lahat. Mga lihim ng pangalan, lalo na pag may pira ka, mag-order ka. Kaya hindi na mahirap na hanapin ang mga lihim ng mga pangalan ng Diyos ngayon dahil ang lahat ay ibinigay na master din, master AI.
Sa, ibig sabihin, kaya, ano ang kaibahan, malaking kaibahan, sa mga 100 years ago, 200 years ago, sa panahon ngayon? So, ang sistema sa panahong iyon ay madali lang dahil ang iyong kaalaman ay nakalamang kaysa mga ibang mga taong naghahanap. Dahil alam mo yung mystical order. Ngunit ngayon ay marami ng mystical order dyan sa internet. Naging higit pang kaalaman na makuha ng isang tao, pumasok lang siya sa mga website, will go to the net and then look for the information na kailangan niya sa buhay. So, paano natin pasukin ang kaharian ng Diyos na yan? Na dalawang langit ang ating makikita dito at dalawang klaseng kaalaman when it comes to the sources ng mga kaalamang ito. Ngunit ang wiring, life's mystical point, dito tayo papasok. Anong life's mystical point ng mga kaalaman natin nakuha dyan? Ay ba yan? Nakakonect ba yan sa tunay na langit? Hindi ba yan nakakonect ng web of the advanced technology? Yung langit na yan, baka yan. Kaya nga yan, we go deeper study in science or science, then you could jump into a point na maisip mo na, is it this real or ang mga katotohanan ng ating nakikita ngayon is a simulation. Parang simulation yan siya. Parang bang simulated ang ating mga katotohanan. Totoo ba ito o talagang totoo ito o simulated itong ating mga naiisip o nakikita mga katotohanan. Hindi maiwasan mag-iisip na yung tao na yan. Pag magdaagang gawin mo yung pag-aaral, kung tingnan mo ano talagang katotohanan ng ating mga nakikita ngayon dito sa mundo. Kaya magulo na naman yung isip. Dahil ano kayang itong katotohanan ito? Lalo na pag magbasa tayo, ay going to make a comparative study ng mga kaalaman ng iyong nakikita base sa doktrina na ito, base sa doktrina na ito, at doktrina na ito. At then makikita mo maraming mga direksyon ng buhay. Ngunit, iba ang mystical order formation. Ang mystical order formation, 200 years ago, 100 years ago, ang system ay okay. You just go to the island, you just go to the city, just go to the mountain, and yan, ituro mo yan. At yung mga tao ay nandyan sila at maripurma mo sila. Yan ang sistema. Ngunit pag yung method na yan, i-apply mo siya ngayon, you need 100 years, hindi pa mabuo yung mga tao. Hindi pa ma-organize ninyo ang mga tao. 100 years, hindi ma-organize talaga ang tao. Unless you give them money. Bigyan ninyo sila ng pira, hanap buhay. I-organize ninyo, okay, ito ang sahod mo, araw-araw. Ngunit, paghahanap ba yan ng kaharian ng Diyos? Hindi yan paghahanap ng kaharian ng Diyos. Kaya paano man dalhin ang spiritual value reformation sa panahon ito? So, life's mystical point. That is the point why ang Dugokan ay nagsasabi sa lahat na kayo ay mga magtuturo ng sining ng buhay. Dahil kayo ay magtuturo ng sining ng buhay, anong gagawin sa isang magtuturo? Gagawin ba niya yung angkop sa panahon na 100 years ago, 200 years ago, na doon kayo maglakad-lakad sa mga kabukiran, sa siyudad, mag-mission, pang turuan ng mga tao at ma-spiritual value reformation yung mga tao at magkaisa sila dyan. Angkop yan 200 years ago, 100 years ago. But ngayon, we are in the 26th century CE. Hindi yan angkop dahil you need 100 years, hindi pa ninyo mabuo ang inyong mga mission. Ang mission nyo ngayon to accept the essential of life in higher dimension. Except you follow the formula ng itong formula na ating ibinigay ngayon. Anong formula na yan? Maging magtuturo kayo ng sining ng buhay. Sa pagiging magtuturo ng sining ng buhay, ang ibig sabihin na kayo ay magtuturo, mayroon kayong paaralan. Anong paaralan na yan? College of Mystery. Ang frontal ng paaralan na yan. Ano ibig sabihin ng frontal? Yung frontal ba? Yung pang-una. Mayroon kayong Hilot Center. Just imagine. Wala kayong Hilot Center. You organize a group of people, napakaraming mga tao.
Mga leaders tayo lahat ha. Makasundo ba yung mga leaders? Walang leaders na magkasundo, iba't ibang mga leaders na magkasundo. Makikita niyo yan sa mga organisasyon ng maraming mga bansa. To a certain the point na time shall come, mayroong issue dyan na hindi magkasundo. Dahil pareha yan. Pareha yung entity. Pareha yung vehicle. That's why, mahirap gagawin yan. You need 100 years to organize, and then after that 100 years, maubos na lang buhay natin, hindi pa natin magawa ang ating layunin. Because dito tayo sa napakaraming mga idea at magbanggaan ng mga idea to the point na magumulo ang ating kapaligiran. Whereas you follow the formula, okay, apply the formula, receive the line, maging magtuturo ng sining na buhay, paano maging magtuturo ng sining buhay, okay, you have to put up a center. Huwag nang i-idea ang iyong mga tao. Iladlad mo yan, ihayag mo yan yung curriculum, o yalaan mo yan yung module. Yan ay yung pag-aralan. Iba yung pag-usapan natin, iba yung ating matutunan. Kaya ba, pag pumunta tayo sa iba't ibang lugar, pupunta tayo sa North, sabi na yung taga-North, o yan ay yung dugukan yan, dito nag-aaral yan dito. Idea, napakaraming mga idea. Ngunit, pag lesson na tayo, paano man tayo matututo nitong ating mga katuruan pag dito tayo sa idea? Okay, practical lesson muna tayo. Para totoo naman na tayo ay natututo sa ating mga aral. Dahil ang layunin natin ngayon ay magtagumpay. Pag layunin na natin ngayon ay exhibition sa ating mga ideas, exhibition sa ating mga magandang mga salita, okay lang yan. Dahil after that, we have to receive, may reward tayo. Dahil competition ngayon ng ating mga, sino yung mga pinaka magandang magsalita. And after that, palakpak yung mga tao, palakpak na mga tao dahil maganda ang ating pagkasabi. Ngunit pag uwi natin sa ating mga bahay, pagdaan ng ilang taon, sabi ng ating kaluluwa, lalo na pag dito na pumunta na tayo doon ni San Pedro. Okay lang si San Pedro, kaya okay lang, palagi lang nag-aluga sa kanyang manok, masaya ang buhay. At wala silang problema dahil nandiyan sila sa langit. Tayo, tanungin tayo ng San Pedro, ano mang ginawa mo doon sa mundo? Bakit man ka napunta dito? Natapos na ba yung contract mo at nagtagumpay ka ba sa iyong aral? Ano yung college mystery? Anong yung college mystery? Hindi natin masagot. Ano yung college mystery? Sabihin lang natin, ang college mystery, grupo pa isabi natin. Isagot natin. Ibig sabihin yan, anong liwanag nandiyan sa ating katawan? Ang liwanag ng iyong katawan, anong liwanag sa iyong katawan ngayon? Itong frequency ngayon na nag-work out sa ating mundo, kaya ba na madipinsa sa iyong physical na katawan? Ang mga mind power control positioning ngayon. Sa mga mind power control positioning ngayon ay matindi dahil naka-focus yan sa kung ano ang damdamin ng isang tao. Naka-focus yan kung ano ang iniisip ng isang tao. Mental dimension of the soul. Kaya kailangan shieldingan ang mental dimension of the soul. Shieldingan ang tatlong bahagi o apat na bahagi ng dimension ng ating kaluluwa. Ng mga mortal dimensions ng kaluluwa. So may mga mortal dimensions ang kaluluwa. Physical dimension, emotion dimension, mental dimension, at saka soul dimension itself. Soul is a dimension itself. Yung apat na dimension na yan. Yung liwanag na super light, advanced elemental foundation, super light body foundation, supreme super light body foundation, hindi lang kailangan i-depensa yan dahil immortal yan. Infinite consciousness, hindi rin dahil immortal yan. Kaya itong spirit ay hindi rin dahil immortal yan. Kaya may tatlong dimension ng iyong pagkatao na immortal dimensions. At ang apat na dimensions ng kaluluwa ay mortal dimensions yan. Yan ang kailangang mawasak sa program ng opposite force dahil hindi kailangang mag-transform ito at makaakyat sa kaharian ng Panginoon dahil hindi kailangan sa purpose ng itong klaseng purpose na ito. Kaya, when it comes to human side, hindi lang human side, isama na rin natin mga alien side.
Huwag kayong magtaka na ganito ang tema at walang librong mabasa na ganito dahil I'm talking about mystical order formation. So, isama na natin sila. So, from this point of foundation of life, ang layunin ay magtagumpay. Pag ako ay religious pa, sabihin ko rin na makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon. Makapasok tayo sa kaharian ng langit o kaharian ng Diyos sa langit o katastasan o anong tawag natin. O makapasok tayo sa kaharian ng Ama. Pag may ama, may ina, may mother, father, grandmother, grandfather, great-great-grandfather, great-great-grandfather. Dahil families of God ang ating pinag-usapan. Kaya makapasok tayo sa kaharian na yan, kung saan kaharian na yan. Ngunit, pag hindi angkop ang ating frequency, medyo mahirap din. Kaya dito tayo umiikot sa ating mga paniniwala. So, lahat ng mga buhay na angkop dito sa foundation na ito, from this point of view, ang layunin ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit, that's actually the final purpose. Ngunit, when it comes to the creation na supreme authors of the supreme formation, sabihin lang natin, may authors of the supreme creation, may authors of the supreme formation, and then may authors of non-supreme formation. Kaya, pag ang mga tao ay gumawa ng mga teknolohiya ngayon at mga bagay, invention, so that's actually authored by the non-supreme formation. But yung itong mga Diyos ay gumagawa ng kalikasan, sila yung mga authors of the supreme formation. Kaya ano ang kanilang purpose sa buhay? Ang kanilang purpose sa mundo? Ano ang kanilang purpose sa mga galaxy sa lahat? So dito tayo magtakpo sa pangwakas na layunin ng gumawa at ginawa. So ang gumawa, when it comes to the supreme formation, ang purpose ay cosmic expansion. Cosmic expansion. It's good when we begin the story with the Genesis. Kasi pag when we begin the story of Genesis, ang tingnan lang natin 5,000 years ago. 4,000 years ago. But if you have go deeper, hindi lang tinignan mo yung planeta na ito, and then you'll see that yung mga panahong hindi natin nabanggit dahil walang banggit ay napakalawak at napakarami at hindi natin mabilang by the numbers of years, Earth count. Kaya you can scrutinize that pag pumasok ka sa iyong advanced spiritual study. Ito ang napakahalaga ngayon dahil pagpasukin mo, malalaman mo. Pag hindi ka makapasok, hindi tayo makapasok din sa kalangitan na yan o kaharian na yan dahil hindi pa tayo makapasok. That's why, when it comes to the purpose of human and all the lives associated in the things and the elementary things of nature, ay ang layunin nila makapasok sa higher na dimension. Higher na dimension, that is equivalent to langit. Ibig sabihin ba ng religious term, pumasok tayo sa kaharian ng Ama, ay ang tinutukoy ng higher dimension. Mas mataas na ang dimension o ang sukat ng buhay. So pagpakapasok tayo dyan, that's because that's actually the final point sa lahat ng mga kaluluwa na nag-incarnate and the reincarnating and continue to reincarnate in the physical world and in the astral world. Hindi lang tayo mag-reincarnate dito. Ang lahat ng mga mortal physical, hindi lang lahat mag-reincarnate sa physical na mundo. Mag-reincarnate din sila sa astral na mundo. Pagkamatay nila sa astral na mundo, ay mag-reincarnate na naman sa physical na mundo. Babalik-balik yan hanggang sa makamit ang tagumpay, na makamit ang layunin, pangwakas na layunin, na makapasok sa higher na dimension o sa kaharian ng Panginoon. Ay ang tawag sa kaharian na yan, yan sinasabi na din, Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. Ang layunin ng mga nagawa ng mga kalikasan dito sa ating cosmos, cosmic expansion. Kaya nga kailangan itong mga tao, hindi man sila nahanay dito sa aklat ng buhay at nawala, natanggal man kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, hindi sila magpapasok. Dahil walang pumasok, dahil itong mortal na dimensions ng kaluluwa, 4 na dimensions ay pwede yang mamatay. Pag mamatay yan, wala nang
tao na ganyang may kaluluwa na 7 foundations of the soul. Kaya matanggal talaga sila sa aklat ng buhay. Wala nang aklat na buhay para sa lahat ng mga taong ay nawasak ang kanilang 4 na dimensions ng kaluluwa. Okay lang yung isa, yung the lowest frequency, yung physical body. Ngunit pag yung pangalawa, pangatlo, pang-4, isa lang sa 3 ay mawala, wala na yung kaluluwa. Madilit na talaga, matanggal sa aklat ng buhay. Sinasabi ko lang ito because I'm talking about life's mystical point and mystical order formation. Ang banal na katuruan ng guro sa langit. Mga tao magtanong nila mga tao, anong ebidensya? Sino nagsasabi? Patutuo man ang mga istorya. Isa bago na nagsasabi nga na. Okay. I'll tell you the story. That's actually practical lang at common. And in fairness to the people will say to like that. The answer of that is maayo good. Maayo is good and good is maayo. Dahil ang katotohanan ngayon ay klarong-klaro. Hindi masasabi ng kahit sino mang tao ano ang ebidensya, saan ang ebidensya. Dahil itinuturo yan sa gawa araw-araw. Kaya pag kayo ay iba't ibang mga guro na sinasabi natin na banal na guro, galing tayo sa iba't ibang mga paniwala, may mga banal na guro. So long as yung banal na guro ay tunay na banal na guro, sasabihin nila, tingnan niyo sa gawa. Dahil ang salita ay ginagamit yan sa pagtago ng mga katotohanan o paghayag ng katotohanan. Ngunit ang gawa ay magsasabi ng salita. Ang gawa ay magsasabi ng salita. At ang salita ay magsasabi ng gawa. At yan ay gawa dahil may salita at may gawa. Pagsabayan yung lahat, kaya mayroon angels from touch and connection. Pag naniwala lang mga tao at kanilang ginagawa, hindi yan para sa atin. Para yan sa kanila yan. Sa buong mundo, I'm talking about sa buong mundo. Ang authority ng mystical order formation, hindi yan ibigay o ibinigay ng kahit sino mang tao at walang makapagbigay niyan na tao dahil hindi tao ang may authority niyan. Kaya, ang Diyos lang sa langit may authority niyan. Kaya, mayroon ding tanong na hindi angkop dahil hindi, para bang illegal na tanong dahil hindi wasto at hindi tukma at mas lalong walang katotohanan pag hanapin natin ang katotohanan. Dahil ang tanong natin ay hindi na angkop sa ating gustong katotohanan hanapin. Kaya ngayon dalhin natin ang ating mga kapatiran sa katauhan, kahit sino mong mga tao, sa mga mahiwagang mga liwanag dyan sa kalangitan. Sa mga mahiwagang liwanag sa kalangitan, maging scientist mga tao o academian, private or public institution, ang ating pintuan ay bukas sa lahat ng mga gustong mag-aral. In the academic study, or the mystical way, private and public, may data tayo, napakatulong tayo na ito yung ating data. Okay, ano yan? Sabi na satellite yan. Satellite yan. Okay, angels yan. Pag sabihin nilang angels yan, sabihin din natin, satellite yan. Anong priba mo angels yan? Ay, dahil dito sa iyo sa kaalaman. Nasulat ba yan sa kasulatan o hindi? Ay, nasulat yan. Pag magbasa kayo ng mga kasulatan, lalo na pag basahin ninyo yung natala dyan sa Bible, maraming beses na ang Diyos ay nabanggit dyan sa pamagitan ng haliging ulap at haliging apoy. Sa maraming beses na nagpakita ang katastaasan sa mga sinaunang mga tao sa pamagitan ng haliging ulap at haliging apoy. Natala sa kasulatan. Kaya si Enoch Sefer riding the fiery chariot of God ascended into the heavens without meeting death, without experiencing death. That's because dinala siya sa light ship. Light ship is actually, hindi yan vehicle na kagaya ng ating maisip na light o vehicle na material na diyan tayo magsakay kagaya na may sasakyan o airplane. Yung physical na katawan mo
ay vehicle din yan. Sasakyan yan. Hindi lang light ship yan. Heavyweight ship yan. Sa mga heavyweight ship kasi mabigat. Light is masyadong magaan. Wala ngang weight. Light ship. Light, it means liwanag. Kaya when you go outside of your astral body, your physical body, matutunan mo, malalaman mo na itong aking astral vehicle ay napuno ng enerhiya. Kaya magapunta ako sa mga bituin, madali lang maabot ng mga bituin, madali lang maabot ang mga buwan, mga araw, kahit saan yan sa kalawakan gusto mong puntahan. Maging hindi sa kalawakan, lampas sa kalawakan ay pwede mong mapuntahan dahil punong-puno sa enerhiya ang iyong vehicle ng astral, ang tawag astral plane. Parang airplane yan yung astral body ninyo, makapunta doon sa malayo, kahit saan. By way of speed or by way of suppressing the speed. By way of suppressing the speed, walang speed. Makarating ka agad without traversing the space in between. Without crossing the space in between ba? That's in the case of teleportation. Kayang-kaya yan sa astral body ninyo. Kaya ngayon, pag actual experience ninyo, magbisita kayo ng lugar, bisitahon ninyo yung imperno, hindi nyo alam yung address ng imperno. And you have to think, thought policy energy, clairvoyant ang inyong mga kaluluwa at that astral body. At that astral body, clairvoyant, basta puno lang ng enerhiya ang inyong vehicle na yan. And then right away by speed of thought, makarating kayo kaagad. Kaya masasabi niya, ito pala yung itong katotohanan. Totoo pala itong ating mga paniniwala. Totoong totoo. At madagdagan pa dahil maranasan mo kung ano ang gagawin mo lang. Masaktan ka ba ng kapangyarihan na yan o hindi? Ngunit pag hindi mo alam, bahid ng takot ang paniniwala. Kasi emotion dimension ay punong-puno ng takot. Kaya walang magagawa ang isang kaluluwa. Kawawang kawawa. Ito ang panahon na kailangan natin pasukin ang mga dimension na ito upang ating matutunan. Malalaman at matutunan at binigyan tayo na yon ng mas malawak na pagkakataon. Dahil nandyan sila. Nandyan sila sa Angels Contact and Connection na matunghayan sino mang taong gustong tumanggap sa katotohanan na yan. So, sa lahat ng mga practitioners ng dugukan, magawa tayo ng mga center ng hilot. Ang Isabela ay meron ng center ng hilot na kailangan na ilansing din. At magpunta sila doon, may magpunta doon from the office by Tuesday para magsimula ng mag-training roon. We have already the draft, sent the memorandum for that na mag-training na hastang Antipulo. At lahat ng mga chapters ng dugukan, mayroon tayong system. Ang system natin yan ang ating i-implementa. You need not 10 years to organize. Whereas, pag hindi niya ilagay yan, maski 100 taon, ay hindi pa yan ma-organize niyo ang inyong mga mission. Dahil, angkop yung mga method way back 100 years ago, 200 years ago. Kung sino yung mga nag-organize 200 years ago, 100 years ago, yan ang paraan angkop na yan. Ngayon, ito rin ang angkop ngayon. Kaya, sabihin na natin na yung mga sinaunang mga tao, nag-organize sila. Kayo yun. Dito man kayo ngayon sa dugukan, ibig sabihin, kayo din yun. At ngayon, kayo din ngayon. Pero ang problem lang natin ngayon, pag hindi natin sundin itong formula, dahil dito tayo sa mistaken formation. Ang mystical order formation, klarong-klaro yan. Esoteric practice, mystical order formation. Ito ang formula. Pero pag ito ibahin natin yung formula, that could be a mistaken procedure. Ihiba na yan. That could be a business procedure. Hindi yan mistaken in this part. But if it comes to the mystical order formations ng foundation of the advanced spiritual world,
ibang landas yan. Kagaya nga, we have two masters at this point of time when it comes to knowledge. Okay. Who are those masters? If you don't know and if you don't mind, okay, could be. Ngayon, maghanap tayo ng kaharian ng Panginoon, maghanap tayo ng mga lihim ng mga pangalan ng Diyos. Okay. During the time, 300 years ago, where do you go? Saan ka magpunta? Punta ka sa kuiba. Doon ka, maghanap ka roon. Mag-fasting ka roon. Mag-meditation. Hanggang sa makita mo yung mga pintuan. Clear crystal. May mga numero pa, may mga ilaw. At buksan mo. Magbukas yan. At makita mo pa yung mga aklat. Ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Just go to the internet. You have to open up your cell phone. Pag wala kang load, okay, magpa-load. And then you have to look at, you have to write. And then lumabas yan. Itong pangalan ng Diyos. Pag kung sinong makakaalam ng lihim ng pangalan ito, walang impyerno at walang kamatayan. Pinakamapalat at pinakamaswerte. Kaya nga, marami na ngayong mga pinakamaswerte ngayon. Dahil nagbago na ang panahon. Ang tanong ay magbago ba itong mystical order formation at ang paraang ito, ang sistemang ito? Ang tanong ay may lahat ng mga bagay na may katapusan ay magbabago. Ngunit lahat ng mga bagay na walang katapusan ay hindi yan magbabago. Baguhin man ang panahon at ang kalikasan ay makita natin nagbago din sa panahon. Dahil binago ang lahat ng Panginoon. Ngunit may kaparte na pundasyon na yan na hindi pa nagawang may nagbago, ay walang pagbabago yan dahil walang umpisa at walang wakas. Kaya ngito ngayon, ang lahat ay pumasok sa programa or matrix ng Alpha and Omega. So ano ang Alpha and Omega? 7 foundations of the soul ang sagot niyan. The 7 foundations of the soul, that's actually the Alpha and Omega of everything. There is a genesis of time. Recorded in history, there was a genesis of time. If you are a believer, and then you follow the genesis of time, then you end up with also the omega of time. That is actually the law of the dying and of birthing in the physical world and the astral world. Yung proseso na yan. Ang mundo na 7 illusions or 7 colors of the karmic formation. Napakaraming mga bagay na kailangan ninyong i-discover sa panahon na ngayon. Kaya, mas maganda ngayon na kayo ay naging magtuturo ng buhay, magtuturo ng sining ng buhay. Sometimes makalimutan ko din itong pagsasabi na magtuturo ng buhay. Lahat ng mga tao ay magtuturo ng buhay, maski mga baliw-baliw dyan o kahit mga anong mga ginagawa nila, ay hindi pa rin baliw sila sa totoong buhay. Mga magtuturo ng buhay yan. Maski makakapit bahay nyo ay galit na galit ka dahil mag-utang, tayo ay mag-utang tayo, magpa-utang, okay lang. Pag mayroon tayong pira, okay. Tulong tayo. Pag tayo ay mangingailangan, hindi tumulong tayo, magalit pa sa atin. Kaya, ito ang mundo ngayong ating ginagalawan. Kaya tayo ngayon, dalawang landas natin. Anong landas natin ngayon? Okay, pag may problema tayo, na-trap tayo nitong ating matrix ng tinawag nating Alpha and Omega. Ang Alpha and Omega ay napakadulas na mundo. Bakit napakadalas na mundo? Dahil ito ang puso ng Alpha and Omega ng mundo. I am the beginning and the end, the first and the last. Ano na ibig sabihin yan? Armageddon yan. That is judgment. Hatulan ang tao base sa kanyang mga gawa. Ngunit, pag hindi tayo maka-eskapo sa katotohanan yan, dito tayo, mapuga tayo ba? Mapigsya tayo sa mga katotohanan yan. Tayo ay alam natin na magandang ating mga puso't isipan. Tumulong tayo. Pag tayo ang magkailangan ng tulong, walang tumulong sa atin. Tingnan niyo si Kristo. At yung lahat ng kanyang mga mag-aaral, initiative nila ng mga masters. Ngayon, maligaya ang siyang katawan dahil wala naman sila. Mayroon ng mga nangyayari gamit ang kanilang mga pangalan. Ngunit sa kanilang ganap na buhay sa panahon ng sila ay buhay, namartir sila lahat. Dahil pumasok sila sa katotohanan ng Alpha and Omega. Kaya sinasabi ni Jesucristo, hanapin ang kanyang kaharian. Dahil ang kanyang kaharian
ay kaharian ng walang wakas. Ang kaharian ng walang wakas, ang ibig sabihin niyan, kailangan tayo magpatuloy. Ang hanapin niyo siya sa panahon na walang panahon, lampas sa Alpha and Omega. Ang Alpha and Omega, katuruan yan ng polarity. The right and the wrong. The first and the last. And then the last is actually the final judgment. So ngayon, i-gather ang puwersa. Anong puwersa na i-gather niyo ngayon? Puwersa ng buhay. Merong supreme superlight angels. Even this country will be the center of spirituality. Sino bang nagtuturo ng angels, contacts, and connection? Only this country. Pearl of the Orient Seas. Pearls ng silanganan. Walang ibang bansa nagtuturo ng angels, contacts, and connection. Ngunit pag hindi sumang-ayon ang ating mga kaluluwa na tayo ay lumiwanag, umiilaw, at higit na makikita sa lahat ng mga bansa sa buong mundo dahil napigilan tayo sa ating mga paniniwala na tayo ay lumago at maging malakas. Dahil hindi natin tinanggap, nandyan sila ngayon dyan sa taas. Pag may dumating diyan mga alien na yan, mga advanced technologies, lahat ay naniniwala. Kaya pag dumating yan ang banal na espiritu, hindi maniwala ang tao dahil wala tayong sweldo. Pero pag dumating dyan ang mga, maski Rizal pa dumating, ngunit nandyan sa pira, tanggapin sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, ang gusto sa tao ngayon ay pira. Ngunit, dyan din tayo malugi sa ating puwersa pag hindi natin alam kung anong ating direksyon. Nandyan naman sila sa kalangitan. Bakit hindi man natin sila pag-aralan ngayon? Pag tunay ba yan o hindi? Ibig sabihin, dito na panahon na ito, pag-aralan natin sila ngayon. Para pag hindi yan tunay, bakit man tayo dyan? Hindi man yan tunay. So, kaya natin sinasabi ngayon, ako sinasabi ninyo ngayon, ito ang katotohanan. Hindi ako nagsasabi na paniwalaan ninyo. Istudyuhan ninyo pag totoo. Pag hindi totoo, ay huwag kayo dyan. Piki ang ating mga sinasabi. Ngunit pag totoo ay angkop sa inyo, ay bakit man ninyo hindi tanggapin? Hindi man para sa atin yan. Kaya ito ang ating dahilan na apply the system at gawin ninyo ang nararapat upang tayo ay magtagumpay at palakasin ang pundasyon. Dahil yan ay yung sinasabi natin yan. Tayo ay lahat alam naman natin maganda ang puso't isipan, handang tumulong. Ngunit pag tayo ang mga nangangailangan, walang tumulong sa mundong ating commercial na mundo ngayon. That's actually the web. Programa yan ng mundo natin ngayon. Kaya in the first launching of yung issue way back 4 years ago, during the pandemic, excited ng mga tao ngayon. Pero ngayon, hindi ka na makakita na mag-posting. Dahil, ano na sila ngayon? That's because, in the idea, so many ideas, but the idea is not really the highest means of knowing the truth. It's only by wisdom. At pakinggan palagi yung banal na patnubay. So, saan magaganap ang banal na patnubay? Nandyan yan sa iyong kalooban. At kung paano niyo pakinggan ang banal na patnubay, ay ngayon, mayroong star formula. Pag hindi niyo matutunan yan, technology ba yan sa kalangitan o anghel na tunay na anghel na yung piniliwanag dyan sa kasulatan o sa Biblia? Okay, pag-aralan niyo, angels, contacts, and connection. Pag-aralan niyo, angels, contacts, and connection. And then, mayroon kayong maintindihan sa inyong buhay. Pag maintindihan ninyo sa inyong buhay na yan na yan. At magbago ang inyong mga desisyon sa buhay. And that's the meaning of I'm saying minor vibrational frequency into positive advanced vibrational frequency. Dahil alam na ninyo kung paano nyo i-decide ang inyong sarili. Na mag-gather ninyo ang puwersa ninyo ngayon at hindi masayang ang inyong mga enerhiya. Masayang ang iyong enerhiya. You just imagine, you are spending 100 years just to make your mission fulfilled. But then walang nagagawa. Labas-masok yung mga tao. Ano ang karakteristik ng tao? Ako mismo, ako sa sarili. Nagdoon ako, pumunta ako sa isang tao, nagpagamot ako roon.
pagpagamot ko ron, okay, salamat Brad. Okay, salamat kayo. Gumaling naman ako, wala na akong sakit ngayon. Bakit pa ako magbalik dyan? Magbalik pa ako dyan na wala na akong sakit. Kaya pumunta na ako doon. Wala na akong binalikan kasi wala naman akong sakit. Pagkasakit ko naman, pumunta naman ako doon. Nagpagamot naman ako doon. Salamat Brad. Yan ang karakteristik kalikasan ng puso ng tao. Kaya, when it comes to spiritual value reformation, na unity, oneness with all, dahil yan ang layunin, ushering life into higher dimension, kailangan marami, kaya kailangan may grupo at then ma-organize mong mga tao dyan sa iyong community. Ngunit, paano yan gagawin pag wala kang system? You apply your idea. Kaya, dito, babalik tayo sa mystical order formation. Kaya, yung mga tumiwalag sa banal na guro, mahirapan magtagumpay sa gawaing ito. Yung mga sumunod sa kanilang banal na guro, hanggang sa dulo ng Alpha Omega, pang pumasok sa hindi Alpha Omega, magtagumpay kayo. Sundin lang ninyo yung paraan. Ngunit pag hindi niya masunod ng paraan, huwag na kayong magtanong kung bakit matigas. Di matigas yung mga puso ng mga tao. Sa kapangyarihan ng Diyos sa langit, walang matigas na puso. Malambot lahat. Sundin lang ang kanilang formula. Sundin ba ang kanyang formula? Pag hindi sundin ang formula, ayan, talagang matigas yan. Kaya the point by this time is, mag-launching ng center. Yung mga may kakayahang mag-launching ng center, coordinate with the main office na mag-launching ng center, then we will find a way na magawa yung center. Ibig sabihin ngayon, yung gustong magtagumpay, di na kayo mag-agad-agad ba? You not be dependent on your brothers, sisters on how to do that because you are a light warrior. You are a light warrior, you are a light worker. Just coordinate with the team para magabay natin sa formation. Why to really coordinate with the team? Para magabay sa formation. Dahil pag hindi yan natin igabay din sa formation, maging business world yan. Business world ba? Yan, huwag na tayong mag-usap ng ascension of life, higher dimension, ito is spirituality. Ang lahat ng katuruan na itinuturo ng dugukan ay mystical order formation. Walang hindi mystical order formation. Maski pa may involved pa tayo ng maraming mga center o school ng hilot o kasi kahit ano na mga gawain so long as sanction permitted by the formation authority of the formation na itong ating mga ginagawa ngayon from the above. Walang violation yan sa mystical order formation ng banal na guro. Sino yung nagsasabi? Ay ako mismo nagsasabi. Hindi yung banal na guro ha. Kaya ako hindi sinasabi na ako yung banal na guro. Ako mismo yung nagsasabi sa katotohanan ito dahil ito ang sinasabi ng ating banal na guro sa langit. But don't be misled. Baka sabihin niya, yung leader ng dugukan is proclaiming to be the banal na guro. No, it's not very far. Ang banal na guro diyan sa langit yan. Divine Master ng langit yan. Pag ako Divine Master ninyo dito, piki ka Divine Master ito. Dahil, paano man maging Divine Master itong ating mga katawan na ito na ang Divine Master doon sa langit ay yung banal na balal ng lahat ng mga Divine Master sa langit. Siguro up to certain level point lang. May pagkabanal din tayo ng konti. Kaya, yung sasabihin natin na itong sasabihin natin, sabi ng balal na guro, dahil saan tayo magpunta, sumama man siya sa atin. Dahil hindi man natin sila, hindi tayo tumaywalag. Maski magbago-bago pa yung mga mukha ng langit, magbago pa ang mga mukha ng mga salita, pati mga liwanag, maski kailan pa yan magbago at sa anong paraan, hindi tayo tumiwalag. Kaya ako ay, when it comes to loyalty of the heaven, hindi ako masyado loyal ng tao. Dahil pag ako ay maging loyal ng tao, ang mga tao ay walang pag-asa na maturuan natin sa mystical order formation. Kaya ganun din sana yung mga tao. Huwag kayong masyadong loyal. Kung sinong ang inyong, ako ba yung banal na guro ninyo. Pag masyadong loyal kayo sa akin, maging tiwalag kayo sa akin. Tuloy na yan, totoo yan.
Dahil sa panahon na baguhin ko ang aking mukha, doon kayo. Doon din kayo talaga sa mukha na yan. Ito ba, mukha ko ngayon? Hindi kayo makakilala sa aking mukha pag baguhin ko ang aking mukha. Ang makilala ninyo ngayon kung ano yung picture ninyo ngayon makikita sa inyo ngayong mga cellphone. Kaya makilala lang ninyo ang banal na guro. Aking sasabihin itong paraan sa inyo dahil nakilala ko man ang aking banal na guro. Hindi sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan ng gawa. Itinuturo ko sa inyo ngayon ang angels contacts and connection. Para maski anong ilang milyong beses magbago man ang mukha ng Panginoon. Maski pa yan sa wala pang Genesis of time, hindi kayo maligaw sa mystical order formation. Ang tunay na katuruan ng banal na guro ay mystical order formation. Kaya nga in the book of Dugukan, I said, life's mystical well. Pagbalaan sa kinabuhi, o sa kinaiyahan, bin.